Pinagpalang araw sa inyong lahat. Ako nga pala si Beanstings at ito ang Season 3 ng How to Go series, Episode 8. So sa video na ito, tuturuan ko kayo kung paano makapunta sa Nuestra Señora de la Anunciata Parish ng Old Boso-Boso, Antipolo City, Rizal. Part 1. Maraming salamat sa pag-click nyo sa video na ito. So magbibigay muna ako ng kaunting paalala bago tayo pumunta sa travel route guide. So sa video na ito, ang mode of transportation natin ay public transportation. Commute lang ang ating gagamitin para makapunta sa simbahan na ito. At ang best part pa, kahit saan ka nakatira, ay pwede mo pa ring sundan ang travel guide na ito. Kahit taga north, east, west, or south ka pa nakatira, ay pwede mong sundan ang travel guide na ito. Basta't meron akong mabanggit na lugar at alam nyo kung paano makapunta sa lugar na ito, ay pwede mo nang sundan ang travel instructions na ito para makapunta ka sa simbahan ng Old Boso-Boso. At syempre, ang presyo ng pamasahe ng video na ito ay nasa kasalukuyang presyo ng pamasahe. Kapag meron namang balita na may hike price o may pagbaba ng presyo sa mga pamasahe, ayon ang susundin natin. At additional note ko lang, medyo marami akong directions na mababanggit. Pero kahit marami kang gagawin, proven and tested, mas madali pa rin tong gawin kaysa sa papakinggan mo lang siya. Kaya again, huwag kayong matakot, huwag kayong mabahala at maraming information akong maibibigay sa inyo. Pero once na gagawin nyo na tong mga binibigay ko o mga binabahagi sa inyo, marirealize nyo na madali lang pala ang makapunta ng Old Boso-Boso sa Antipolo City. So goods tayo doon. Huwag kayo sana kaagad matakot sa haba ng video na ito o di kaya sa haba ng travel route guide. Again, kahit marami kang gagawin, madali lang makapunta rito and proven and tested dahil nagawa na natin ito. So ngayon, nabanggit ko na lahat ng mga paalala ko, tayo na at pumunta sa travel route guide. Dahil taga-south tayo, sa south tayo magsisimula. Una, sumakay ka ng bus na biyaheng Ayala o ng One Ayala. Kapag ang karatula ng bus ay nakasulat One Ayala o Ayala, ay sakyan nyo na ang bus na ito. Huwag kayong sasakay na bus na biyaheng De La Rosa at Pasay Road dahil hindi ka agad ito dadaan ng Ayala. Especially sa mga taga-south, huwag kayong sasakay ng BBL kasi hindi ka agad ito napunta ng One Ayala. Again, kapag ang karatula ng bus ay nakasulat One Ayala, ay sakyan nyo na ang bus na ito at sabihin nyo sa konduktor na sa One Ayala kayo bababa. Ang pamasahe ng bus mula Pasita papuntang One Ayala ay 77 pesos. Pagdating nyo ng One Ayala ay bumaba ka na ng bus. Ang ikalawa mo namang gagawin, mula One Ayala, kailangan nating umakyat sa taas para makapunta sa MRT3 Ayala Station. Dahil sa MRT3 Ayala Station, kailangan nating pumunta ng MRT3 Araneta Cubao Station. So pagbaba mo ng One Ayala, pumunta ka lang sa nearest entrance paakyat papuntang mall ng One Ayala. Pag-akyat mo sa escalator at mag-proceed ka na kaagad sa exit ng mall ng One Ayala. Dahil kailangan nating pumunta sa MRT3 Ayala Station. Paglabas mo ng mall ng One Ayala, mag-proceed ka lang sa ticketing booth ng MRT3 Ayala Station. Sa ticketing booth, bumili ka lang ng ticket papuntang MRT3 Araneta Cubao Station. Ang pamasahe ng MRT3 Ayala Station papuntang MRT3 Araneta Cubao Station ay 20 pesos. Ngayon, isang note ko para sa mga first time pumunta ng MRT3 Araneta Cubao Station galing MRT3 Ayala Station. So pag tap mo ng single journey ticket o ng beep card mo ay makapapasok ka na. Ngayon, meron kang dalawang options na bababaan. Dahil silang dalawa ay escalator pababa papuntang platform ng MRT3 Ayala Station. Ang palatandaan mo lang para makapunta ka ng MRT3 Araneta Cubao Station ay bumaba ka sa platform papuntang North Avenue. Dahil pa northbound ang dapat nating sakyan na tren.
Pagbaba mo kasi sa escalator papuntang platform, meron kang makikitang dalawang signages. Isang Taft, isang North Avenue. So sa North Avenue ka bababa o pupuntang platform. Dahil ang MRT3 Ayala Station ay nasa south at ang MRT3 Araneta Cubao Station ay sa north, pa northbound tayo, kaya pa North Avenue platform ang bababaan natin o yung pupuntahan nating platform para makasakay ng tren ng MRT3. Ngayon pagdating nyo sa platform, hintayin nyo lang ang tren ng MRT3 at kapag dumating na ito ay syempre sakyan nyo na ang tren na ito. Hintayin nyo lang makarating ng MRT3 Araneta Cubao Station. At pagdating nito sa MRT3 Araneta Cubao Station ay bumaba ka na ng tren at mag-exit ka na sa estasyon. Ang ikatlo mo namang gagawin, mula MRT3 Araneta Cubao Station, kailangan lang natin maglakad papunta sa Gateway Mall. So take note, ang ruta na gagamitin natin para makapunta ng Gateway Mall o sa harap ng Gateway Mall ay ang ruta papuntang LRT2. So parang lilipat ka lang from MRT3 to LRT2. Kaya pag exit nyo sa estasyon ng MRT3 ay maglakad lang kayo ng pakaliwa papunta sa Araneta City Mall. So kakalabas lang natin ng MRT3 Araneta Cubao Station at nandito tayo ngayon sa exit platform. Ang susunod nyo namang gagawin ay papasok kayo sa entrance ng mall na ito sa Araneta City or Araneta City Mall dahil kailangan natin pumunta sa harapan ng Gateway Mall. So para makapunta roon ay gamitin lang natin yung ruta para makapunta sa LRT2 Araneta Cubao Station, pero sa Gateway Mall lang tayo pupunta. Kaya muli, from MRT3, yan, galing tayo dyan, ay papasok lang tayo rito sa mall na ito para makapunta sa harapan ng Gateway Mall. Pasok lang kayo sa mall na ito at sundan nyo lang yung directories na nakasulat sa pader o sa mga nakasabit sa ceiling na papuntang LRT2. Meron din naman sa mga signages na ito na papuntang Gateway Mall. So pwede nyo rin siyang sundan. Ngayon kapag nakita nyo na yung papasok ng LRT2, ang palatandaan nyo kapag pasok nyo sa building na ito, nasa kaliwa nyo na yung escalator paakyat papuntang LRT2. Kapag nakita nyo na ito, huwag kayong kumaliwa. Kumanan kayo palabas ng mall para makapunta ng harapan ng Gateway Mall. So ito ang LRT2 Araneta Cubao Station. So galing tayo ng Gateway Mall. Tapos ito yung area na kung saan tayo pupunta. Ito yung Gateway Mall actually. Kaya. Pero hindi tayo mag-LRT2. Pupunta tayo rito sa labas. Ito yung harap ng Gateway Mall. So paglabas nyo rito, maghanap lang kayo ng jeep na biyaheng Kogyo. Kaya muli, from here ay lumabas lang kayo at sumakay kayo ng jeep na biyaheng Kogyo. Sa paglabas mo ng mall na ito, ay kumaliwa ka lang ulit at pumunta ka sa hilera ng mga jeepney na nasa tabi ng kalsada. Maraming jeepney naman to, may modern at may traditional jeepney. So punta ka lang sa area na ito. Kasi ang ika-apat mo namang gagawin, mula Gateway Mall ay kailangan nating sumakay ng jeepney para makapunta ng Masinag. Ang isa sa mga jeepney na pwede nyong sakyan para makapunta ng Masinag ay yung mga jeepney na biyaheng Kogyo. Kapag ang karatula ng jeep ay nakasulat Kogyo, ay sakyan nyo na ang jeep na ito at sabihin nyo sa driver o sa konduktor kapag modern jeep na sa Masinag kayo bababa. Ang pamasahe ng jeepney mula Gateway papuntang Masinag ay 25 pesos. Actually, pwede kang mag-LRT2 pagkatapos baba ka lang ng LRT2 Antipolo Station dahil sa Masinag din ang last destination nito. Pero sa video na ito, tayo ay nag-jeep para maiba lang muna. Ngayon, pag sakay mo sa jeep na ito, medyo may kahabaan yung biyahe pero hindi naman matagal. Ang isa sa mga palatandaan mo kapag nasa Masinag ka na, pagtingin nyo sa kanan at nakita nyo yung National Shrine and Parish of St. Teresa of the Child Jesus. So as the stairway na paakyat papuntang LRT2 Antipolo Station at yung Pure Gold. Pag nakita nyo na ito sa inyong kanan, ay nasa Masinag ka na at pwede ka nang bumaba. O di kaya kapag tingin nyo sa kaliwa at nakita nyo na yung SM Masinag, ay pwede na rin kayong bumaba sa area na ito. Kaya kapag nakita nyo na yung mga area na ito, ay pwede ka nang bumaba. O di kaya kapag sinabi ng konduktor na nasa Masinag na, ay pwede ka nang bumaba ng jeepney.
Ang ikalima mo namang gagawin, mula sa Masinag ay mag-abang ka lang ng jeepney na biyaheng Painaan at sabihin nyo sa driver ng jeep o sa konduktor ng jeep sa Old Boso-Boso ka lang bababa. Ngayon ay nasa Masinag ka sa Antipolo City, Rizal. So sa area na binabaan mo, meron namang mga jeepney roon na nabiyahe papuntang Painaan. To be specific, magpa-flash ako ng Google Maps sa inyong screen ngayon. So sa inyong nakikita ngayon, merong estasyon ng jeepney malapit sa National Shrine and Parish of St. Teresa of the Child Jesus na terminal ng jeepney. So sa terminal ng jeepney na ito, dito ay merong sakayan na biyaheng Painaan. So pwede nyong puntahan yung terminal na ito para makasakay ng modern jeep na biyaheng Painaan, o di kaya maghintay ka lang o mag-abang ka ng jeepney sa Masinag o sa may sumulong highway ng biyaheng Painaan para makapunta ng Old Boso-Boso. Ngayon, kapag ang karatula ng modern jeep na nakita nyo ay nakasulat Painaan, ay sakyan nyo na kaagad ang modern jeep na ito. Ang pamasahe mula Masinag papuntang Old Boso-Boso ay 43 pesos. So take note, mula Masinag papuntang Old Boso-Boso ay merong kahabaan na biyahe. Pero sulit naman yung biyahe mo dahil magaganda naman yung tanawin na makikita ninyo. Ang isa sa mga palatandaan kapag malapit ka na sa Old Boso-Boso ay kapag nakita nyo yung Kabading Arc. At para maging mas kampante ka sa inyong biyahe, pwede mong sabihin sa konduktor ng modern jeep na sa terminal ng tricycle papuntang Old Boso-Boso ka ibaba. Ngayon, kapag sinabi ng konduktor na Old Boso-Boso na, ay bumaba ka na ng modern jeep. At sa area na binabaan mo, ay meron kang scenic view na makikita na talagang napakaganda ng tanawin. Pagbaba mo sa modern jeep, meron kang makikitang napakahabang pedestrian lane. Gagamitin natin yung pedestrian lane na yan para makapunta sa terminal ng tricycle papuntang Old Boso-Boso. Mag-ingat lang tayo sa pagtawid dahil mahaba ito, medyo may kabilisan yung mga sasakyan na nadaan dito dahil pababa yung kalsadang tatawiran natin. So nandito ngayon tayo, kakababa lang natin ng modern jeep na biyaheng Painaan. So hindi tayo aabot ng Painaan dahil unang dadaanan muna nito ay yung Old Boso-Boso. So ito yung area na kung saan ka bababa. Ayan, napakaganda pala rito. Grabe. So, sa modern jeep naman, sinasabi naman kung Old Boso-Boso na or kung anong napupuntahan mo. Ito yung area na kung saan ka pupunta dahil yan ang Old Boso-Boso. Kaya pagbaba nyo rito sa area na ito, ay gumamit lang kayo ng pedestrian lane. Mahabang pedestrian lane yan at mag-ingat na lang po sa pagtawid. At pumunta kayo sa tricycle na yon, yung kulay green. Sumakay kayo sa tricycle na yun at sabihin nyo sa simbahan lang o sa Anunciata lang kayo. Punuan naman yan. Hintay na lang kayo ng ibang pasaherong sasakay pa. Ang ika-anim na gagawin mo naman, pagdating nyo sa terminal ng tricycle papuntang Old Boso-Boso, ay sakyan nyo lang yung tricycle na ito at sabihin nyo na sa simbahan lang kayo ibaba. Pagtawid nyo sa highway, ay meron kayong makikita sa inyong kaliwa na terminal ng tricycle malapit sa arko na nakasulat Old Boso-Boso. Ang terminal ng tricycle na ito ay color gray. Ang pangalan din ng TODA na pupuntahan nyo ay ang MH Baksa Toda. Nasa gilid lang to ng arko at siya lang actually yung terminal ng tricycle doon. So punuan yung tricycle na ito. Pag naka-apat na pasahero na, tsaka pa lang siya aalis o babiyahe. Ang pamasahe ng tricycle mula sa highway ng Old Boso-Boso papunta sa simbahan ng Nuestra Señora de la Anunciata Parish ay 10 pesos. Again, punuan to pero hindi naman matagal ang punuan dahil mayat-maya rin naman ang dating ng mga pasahero. Ang kagandahan sa tricycle na ito, ang huling destinasyon ng tricycle na sasakyan mo ay sa simbahan mismo ng Nuestra Señora de la Anunciata Parish ng Old Boso-Boso. O di kaya, pwede mong sabihin sa driver na sa simbahan ng Anunciata kayo ibaba. Kaya sa tricycle na ito, kapag nakita nyo sa inyong kanan ang isang covered court at sa inyong kaliwa naman ang yung fasad ng simbahan ng Nuestra Señora de la Anunciata Parish, ay pwede na kayong bumaba ng tricycle. So kakababa lang natin ng tricycle galing sa arko nga ng Old Boso-Boso papunta rito sa simbahan. Actually, pag sinabi mong simbahan ay mismo sa harapan ng simbahan ka ibababa. Kaya muli, pag sakay nyo ng tricycle, sabihin nyo lang simbahan at sa simbahan mismo kayo
ibababa. Pasok na lang kayo dyan para makapunta sa Nuestra Señora de la Anunciata Parish ng Old Boso-Boso, Antipolo City. Pero kadalasan naman ng tricycle na masasakyan nyo roon, yung simbahan talaga yung last destination ng tricycle na sinakyan ninyo. Kaya maging kampante kayo palagi sa pag-commute. Pag nakita nyo na yung dalawang ito, yung covered court at yung fasad ng simbahan, ay bumaba ka na ng tricycle. Pagbaba mo ng tricycle ay tumawid ka lang sa kabilang kalsada at maglakad ka lang papunta sa Nuestra Señora de la Anunciata Parish ng Old Boso-Boso, Antipolo City, Rizal. So ganun lang kadali para makapunta sa Nuestra Señora de la Anunciata Parish ng Old Boso-Boso, Antipolo City, Rizal. Ika'y binukod ng Diyos noon pang una upang maging ina ng anak niya. Sa balita ng anghel na ikaw ang hinirang, tinanggap mo ito nang walang alinlangan. Nuestra Señora de la Anunciata, kababaan loob mo ay halimbawa. Ang pagtugon mo sa kalooban ng Diyos ay maghatid sa kay Jesus. Ika'y halimbawa ng pagsusunod sa Ngayon, alam niyo na kung paano makapunta sa simbahan na ito. Tara na at pumunta na sa simbahan ng Nuestra Señora de la Anunciata Parish ng Old Boso-Boso, Antipolo City, Rizal. Ang isa sa mga magagandang araw para makapunta sa simbahan ng Nuestra Señora de la Anunciata Parish tuwing second Saturday ng March ay ang kapistahan ng kanilang patrona na si Nuestra Señora de la Anunciata de Boso-Boso. Bigyan din natin ng parangal at pagpuri ang imahe ng Nuestra Señora de la Anunciata de Boso-Boso dahil ang imahe na ito ay nabigyan ng canonical coronation. Isa siyang canonical coronada. At syempre, i-follow nyo rin ang mga social media accounts ng simbahan ng Nuestra Señora de la Anunciata Parish. Ang mga links ng kanilang mga social media accounts ay nasa description below. At syempre, makakalimutan ba natin, i-follow nyo rin lahat ng social media accounts ng Beans Things. I-follow nyo kami sa aming TikTok, Facebook, YouTube at Instagram account para sa ganoon, updated kayo sa lahat ng mga ganap ni Beans Things so as the travel directions or the travel guide na ginagawa niya. Muli, maraming salamat sa panonood nyo sa video na ito at again, kahit marami kang gagawin,
kahit 6 na directions ang naituro ko sa inyo, ito na actually yung pinakamaraming directions na nasabi ko sa isang video. Marami man siya, pero hindi siya mahirap gawin. Proven and tested, basta wag kayo kaagad pangungunahan ng takot. Madali lang siyang puntahan at worth it talaga ang makapunta sa simbahan na ito. Kaya muli, maraming salamat and have a blessed trip everyone. Viva la Virgen! Viva!